Matapos ang anunsyo ng federal government na pagpayag dagdagan ng bilang ng temporary foreign workers sa ilang rural communities tugon sa matinding pangangailangan ng mga manggagawa sa mga nasabing lugar, ang ilang TFW sa ilang rural communities sa bansa umaasa pa rin daw na maging permanente ang status nila at maisa katuparan ang pangarap para sa sarili at pamilya rito sa Canada. May report si Pat Fernandez. Kamakailan, inanunsyo ng gobyerno ng Canada ang karagdagang suporta para sa rural employers na nangangailangan ng mga manggagawa sa pagtanggap ng temporary foreign workers sa ilang sektor. Gayunpaman, ang ilang manggagawa sa ilang rural areas sa bansa, inaantay pa rin ang kinabukasan ng kanilang immigration application sa Canada. And may nag-encourage po sa akin na mag-work dito sa Canada kasi dito makakasama ko yung pamilya ko habang nag-work. Pero sa ngayon, medyo mayroon pang situation ngayon dito sa Canada. November 2025, nang bumoto para matanggal sa listahan ng Rural Renewal Stream ang Barhead, Alberta. Desisyong nagresulta sa walang kasiguruhang kinabukasan ng ilang temporary foreign workers sa lugar. Isa sa kanila, si Raymond Andaya. Kasalukuyang food processing machine operator, nahikayat daw siyang pumunta ng Canada dahil sa pag-asang madadala at makakasama niya ang kanyang pamilya sa bansa. Bali, nag-apply po ako ng AOS, Alberta Opportunity Stream. Ngayon po, naghihintay po akong mabunot yung sa EOI ko na may sama ako sa raffle. Subalit hanggang ngayon, watak-watak pa rin daw ang pamilya. Nasa Pilipinas pa rin ang 8 taong gulang na anak habang nandestino sa Europa ang kanyang misis. Wala pa rin daw balita sa kanyang aplikasyon at ngayong Agosto, nakatakda ng mapaso ang kanyang permit. Ang kanyang employer, di na raw siya matutulungan ma-renew ito dahil di na raw makakapagbigay ng lamiya ang Alberta dahil mataas ang unemployment rate sa lugar. ESDC or Service Canada emphasized this, that the temporary foreign worker program remains an extraordinary temporary measure to be used only by employers when qualified Canadians and permanent residents are not available to fill vacancies, and that employers must show real efforts to recruit domestically and continue these efforts while their applications are under review. Isang immigration consultant sa Edmonton si Marjorie Newman. Anya, mainam daw magsaliksik ukol sa refusal to process a labor market impact assessment application sa government website. Dito raw mabubusisi kung saang lugar maaaring mag-apply para sa susunod na trabaho na maaaring tumulong magproseso ng work permit. Yung work location ng employer mo, right? Halimbawa, yung mga rural areas, pag wala doon sa listahan, sa geography resource, wala doon, kung i-search mo, walang census agglomeration, wala siya. Ibig sabihin doon, pwede pang makapag-apply ng LMIA yung mga employers doon. Maaari rin daw tingnan ang LAMIA Exempt Offer of Employment gaya ng C16 o Francophone Mobility at C10 o Significant Cultural Benefit. Maaari rin daw tingnan ang posting sa Rural Immigration Pilot ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Look for the Rural Community Immigration Pilot, right? Then, hindi mo kailangan ng LMIA doon. You only need a job offer from a designated employer in a rural area. Balik kay Andaya, umaasa raw siyang makakasama pa rin ang pamilya sa hinaharap, sa Canada man o sa ibang bansa. Pat Fernandez, Omni News, Vancouver.